ipinag-utos na ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas sa Cordillera. Ito'y bilang paghahanda pa rin sa pananalasa ng Bagyong Marce. Matatanda ang una na ring hinagupit ng Bagyong Christine at Leon, kung saan dalawa ang naitalang nasawi. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Posibleng maramdaman na sa rehiyon ng Cordillera ang epekto ng Bagyong Marcy mamayang hapon o bukas ng umaga. Kaya naman, nagpaalala ang Pag-asa ng ibayong pag-iingat ng publiko dahil inaasahan sa Sabado palalabas ang Bagyong Marcy sa Philippine Area of Responsibility. Dito nga sa Cordillera, may forecast ang Pag-asa na kapag medyo lumapit na sa kalupaan, ay magkakaroon na tayo ng mga moderate to heavy rainfall. Puspusan naman ang paghahanda ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council sa posibleng maging epekto ng bagyo sa rehiyon. Nakapreposition na ang lahat ng mga equipment ng Department of Public Works and Highways Cordillera para sa mabilis na pagresponde sakaling may maitalang pagguho ng lupa. Nakahanda na rin ang libu-libong food packs ng Department of Social Welfare and Development na maibibigay sa mga maaapektuhan. Nakataas na po sa red alert status yung ating alert status dito sa Cordillera Administrative Region simula noong November 4. Naglabas na rin ng abiso ang Cordillera RDRRMC sa pagsuspindi ng mga tourism at mining activities sa rehiyon. Ipinag-utos na rin sa lahat ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng preemptive evacuation lalong-lalo na sa high-risk areas. Binabantayan ang mahigit 150 na barangays na posibleng bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. So sa ating po mga kababayan, meron na po tayong abiso at kung tayo naman po ay invite or encourage ng mga LGUs po natin, please let us be cooperative. Sa rehiyon Cordillera, aabot sa mahigit 6,000 na pamilya na may katumbas na mahigit 27,000 na individual ang apektado mula sa 338 na barangay sa rehiyon dahil sa nagdaang bagyong Christine at Leon. 2 naman ang namatay at 4 ang nasugatan sa pananalasa ng naturang bagyo. Aabot sa mahigit 17 million pesos ang naitalang danyo sa sektor ng agrikultura at mahigit 101 million pesos naman sa infrastruktura. Dahil naman sa pananalasa ng magkasunod na bagyong Christine at Leon, tumaas ang presyo ng mga gulay sa Benguet. Ang magsasakang si Stephen mula sa Kabayan, Benguet, naabutan ang mas mataas na presyo ng carrots sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Matagal nang mababang presyo ng gulay noon. Kami ngayon ang bumabawi. Inaasahan ng mga magsasaka na tuloy-tuloy na ang magandang presyo ng gulay at hindi na maaapektuhan ng bagyo ang kanilang pananim. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.